Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika! Nagbigay ng reaksyon si kapamilya actress Janine Gutierrez sa pagganap ni Jericho Rosales bilang si dating Pangulong Manuel Quezon sa pelikula ni Gerald Tarog. Sa isang ulat, sinabi ni Janine na excited daw siyang mapanood ang Quezon na bahagi ng trilogy historical film ng TBA Studios na hindi pa nakagawa ng pelikula matapos ang matagumpay na pagpapalabas ng pelikulang General Luna at ng Goyo. Dagdag pa niya, hindi lang siya ang excited sa film showing ng Quezon kundi sa pagganap ni Jericho rito. At matatanda nga inanunsyo ng TBA Studios noong Pebrero 18 na si Jericho ang bibida sa naturang historical film na inakala ng marami ay si TJ Trinidad na talaga. Ngunit hindi man magagampanan ni TJ ang naturang role dahil sa tinututukan nitong negosyo ay suportado pa rin naman daw niya ang pelikula. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika, for today, ibinida ng celebrity online gamer at dating child star na bumida sa Going Bulilit na si Charlene San Pedro ang kanyang bagong kotse. Sa latest Instagram post ni Charlene, kamakailan makikita ang mga larawan niya kasama ang isang luxury SUV na Land Cruiser Prado 2025 na pinangalanan niyang DOS. Hindi naman naiwasan ng mga netizen na maangasan at humanga sa bagong sasakyan ni Charlene. Ngunit magkano nga ba ang naturang kotseng iyon? Ayon sa ating nakalap na impormasyon, umabot lang naman sa halos 5 milyong piso ang presyo ng Land Cruiser Prado 2025. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa ang ating mga chika na nauwi sa aminan ng feeling sina kapuso artist Buboy Villar at Faith Da Silva sa isang video podcast na Your Honor. Sa latest episode kasi ng naturang podcast nitong weekend Marso 1, isiniwalat ni Faith kung sino ang artistang hinihintay niyang magparamdam sa kanya. Meron kasi itong hinihintay talaga na isang tao na medyo matagal na niyang tinanong. Dahil dito, naintriga ang host na si Tuesday Vargas kaya lumapit siya kay Faith para ibulong nito ang tinutukoy niyang artista. At syempre, napahagalpak sa tawa si Tuesday matapos ibulong ni Faith ang pangalan ng artista. Lumapit tuloy si Buboy para alamin din kung sino nga ba ang tinutukoy ni Faith. Pero sa halip na ibulog, diniretsa na ni Faith si Buboy. Sabi niya, ikaw. At si Buboy ang tinutukoy na artista na ibinulong ni Faith kay Tuesday. At syempre halata namang nagulat si Buboy sa naging revelasyon ni Faith sa podcast na iyon. Kaya naman mas pinili na lang daw ni Buboy na suportahan na lang si Faith sa mga ginagawa nito sa buhay. Samantala si Faith naman ay masaya raw para kay Buboy na may love life na ngayon. At matatandaan sa isang panayam noong Enero ay inamin ni Buboy na may nagpapasena ng kanyang puso ngayon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika, for today, trending online ang biro ni Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid sa kapamilya actor na si Sam Milby nang mag-guest ito sa live episode ng ASAP nitong weekend, Marso 2. Kitang-kita kasi na tila nagchichikahan ang dalawa ng maya-maya hatakin ng host na si Robby Domingo si Regine papunta kay Piolo Pascual na nakatambal na niya noon sa pelikula. Pagkatapos ay giniya naman niya
ni na Robbie at Regine, si Sam palapit sa kanya. Sa ang hirit ni Regine, quote and unquote, sorry kasi we're not friends anymore. At halata sa aksyon na yon ni Regine, sa mukha ni Sam ang pagkabigla sa sinabi iyon ni Regine, pero idinaan na lamang ito sa pagngiti at pagtawa. At bahagyang niyakap ng songbird si Sam at nagbitiw na ng spills. Ang tinutukoy na we're not friends anymore ay sinabi ni Sam patungkol sa pagkakaibigan nila ng OPM singer na si Moira de la Torre. At hindi naman tinukoy ni Sam ang dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan nila ni Moira. Ngunit ito raw ay masyadong quote-unquote sensitive. Samantala, sinabi naman ni Moira sa isang dinaluhang gig kamakailan na hindi raw totoo ang mga kumakalat na pekeng balita laban sa kanya. Samantala, wala pang tugon o reaksyon sa mga nasabi patungkol sa pagkakaibigan nila ni Sam, itong si Moira. At kung ano ang reaksyon niya sa umano'y pag-unfollow sa kanya ni na Eric Santos, Yen Constantino at ni TJ Monterde. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa paikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.